Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastor Aris Maligaya mula sa CRC Balayan, Batangas, Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw natin debosyon sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at mapagpala, narito po kami sa umagang ito upang Ikaw ay papurihan at pasalamatan. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, panibagong umaga at kalakasan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Samahan po kami sa umagang ito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesucristo at sa gabay ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong umaga ay matutunghayan po natin ang salita ng Diyos from Deuteronomy 33 verse 13 to 17. Sabi po sa 13, tungkol kay Jose ay sinabi, pagpalain nawa ni Yahweh ang kanilang lupain sa hamog at ulan ay palaging diligin, at tubig mula sa lupa ay pabukalin. Magkaroon nawa siya ng mga bungang hinog araw-araw at mga pagkain inani sa kapanahunan. Mapupuno ng prutas maging matandang kabundukan. Ang lupain niya ay sasagana sa lahat ng kabutihan mula kay Yahweh na nagsalita mula sa nag-aapoy na halaman. Tamasahin nawa ng lipi ni Jose ang mga pagpapalang ito, sapagkat sa ibang lipi siya ang namuno. Ang panganay niya ay magiging mga pangyarihan, parang lakas ng toro ang kanyang taglay. Ang mga bansay sama-samang itataboy hanggang dulo ng daigdig. Ganyan ang kapangyarihan ng laksalaksang kawal ni Ephraim. Sa ganyan, matutulad libu-libong kawal ni Manases. Ang mga talatang ito ay naglalaman ng mga pagkapala ni Moises sa lipi ng Israel. Sa bahaging ito, binibigyan din ng pagkapala para sa lipi ni Jose na nahahati sa dalawang anak ni Jose na sina Ephraim at Manases na nabanggit sa Genesis 48:13-20. Sa verse 13, pinagdarasal ni Moises ang pagkapala ng Diyos sa lupain ni Jose na kinabibilangan ng mga pinakamagandang bagay mula sa langit at sa ilalim ng lupa. Binabanggit din dito ang ulan mula sa langit, tubig mula sa lupa na posibleng mga bukal sa ilog, at ang mga ani na dumarating sa mga taktang panahon tulad ng mga ani tuwing tag-araw at taglamig. Sa verse 14 naman po ay ang mga pagkapalang ito ay kinabibilangan ng mga pinakamagandang ani at produkto ng lupa na nagmumula sa liwanag ng araw at sa pagbabago ng mga buwan. Ang talata ding ito ay nagpapakita ng pangmatagalang kasaganaan, hindi lang sa isang panahon kundi sa buong taon. At pagpapala ng kalikasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng tamang klima, sikat ng araw at panahon ng pagtatanim at pag-ani. Sa verse 15 naman po ay ang mga pagpapalang ito ay kinabibilangan ng mga pinakamataas na bundok at mga burol na mayaman sa mga likas na yaman. Ito ay isang positibong deklarasyon ng pagkamayabong ng lupa at ng kakayahang magbigay ng mga pangailangan ng mga tao. Ito ay nagbibigay diin sa mga pagpapala ng kalikasan at kasaganaan ng lupain. Ang deklarasyong ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-alaga sa kalikasan at sa lupa upang mapanatili ang kasaganaan at pagkamamayabong nito para sa mga susunod na henerasyon. Sa verse 16 naman po ay ang pagpapalang ito ay kinabibilangan ng mga pinakamagandang bagay sa lupa at ng special na pagpapala ng Diyos na nagpakita kay Moises sa bundok ng Sinai. Ito ay makasaysayang paalaala ng Diyos na siya ay nagpakita kay Moises sa pamamagitan ng isang burning bush sa Exodus 3:2 na nagsasabi at nagpapaalala ng isang malalim na spiritual na presensya at pagpapala ng Diyos na naranasan ni Moises na nagpapakilala na kasama niya ang Diyos. Sa verse 7 naman po, ito ay simbolo ng kapangyarihan at kadakilaan. Ang lipi ni Jose ay inilalarawan bilang isang malakas at matapang na toro na may kakayahang magtagumpay laban sa mga kahaaway at magbigay ng maraming pagpapala sa mga bansa. Ang toro ay simbolo ng lakas at pamumuno. Si Jose ay inilalarawan na may sungay na torong mailap, nangangahulugan ng kanyang kapangyarihan upang talunin ang mga kaaway. Ang sungay ay madalas na simbolo ng kapangyarihan
kapangyarihang militar sa lumang tipan. Sa mga talatang ito, pinagdarasal ni Moises ang pagpapala ng Diyos sa lipi ni Jose na kinabibilangan ng mga kani Manases at Ephraim. Ang mga pagpapalang ito ay kinabibilangan ng una ang material na pagpapala. Ito ay pagpapala mula sa lupain, ani at mga produkto ng lupa. Pangalawa ay ang spiritual na pagpapala. Ito ay tumutukoy sa mga pagpapala na nagmumula sa Diyos at nakukuha natin sa pamamagitan ng pananampalataya, pananalangin at pagbabasa ng Biblia. Ang spiritual na pagpapala ay mahalaga sa ating buhay dahil ito ang nagbibigay sa atin ng kalinisan ng puso, direksyon sa buhay at pag-asa. Ang pangatlo naman pong pagpapala ay kalakasan at tagumpay. Ito ay pagkakaroon ng kalakasan at tagumpay laban sa makaaway. Ang pagpapalang ito ay sumasailalim sa kahalagahan ng pagtitiwala ng Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos. Ang mga lipi ni Jose ay pinagpala ng Diyos dahil sa kanilang katapatan at pagmamahal sa Kanya. Ang talatang ito ay nagtuturo din sa atin na una, magtiwala sa Diyos. Tayo ay dapat magtiwala sa Diyos at sa Kanyang mga pagpapala. Pangalawa, sundin ang Kanyang mga utos. Tayo ay dapat sumunod sa mga utos ng Diyos upang makatanggap ng pagpapala. At ang pangatlo ay magpasalamat sa Kanyang mga pagpapala. Tayo ay dapat magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapalang Kanyang binibigay sa atin. Ang mga talatang nabanggit ay isang patunay na katuparan ng Diyos sa Kanyang mga pangako. Ito rin ay paalala sa atin na ang katapatan, pananampalataya at pagsunod ay may gantimpala, hindi lang sa material kundi sa spiritual. Gamitin natin ito upang paglingkuran ng iba at itaas ang pangalan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila at mapagpala, nandirito po kami, Panginoon, sa umagang ito. Nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong walang hanggang kadakilaan at katapatan sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita na nagbibigay buhay. Dalangin po namin ang kasaganaan at kapayapaan sa bawat isa, lalong-lalo na po sa bansang Pilipinas. Dalangin po namin ang bawat isa na namumuno sa bansang ito na ikaw ang maghari, Panginoon, sa bawat isa sa kanila. At bigyan mo po sila ng pusong may pagsunod sa kanilang tungkulin upang ang bawat departamento na kanilang hinahawakan ay magkaroon ng katagumpayan at kasaganaan ng bansang ito. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng talino na nagmumula lang sa iyo upang ang bawat desisyon nila yung naayon lang sa iyo, Panginoon, at naayon sa batas. Pangunahan mo ang aming Presidente Marcos na ang bawat desisyon o bawat bibitawan niyang salita ay yung naayon lang sa iyo at sa kapakanan ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pakibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po, ninyo kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po.